malalaman na 100% pure na gatas ang nasa isang baso? Kung ikaw mismo ang pupunta doon sa dede ng baka at yun, 100% pure na gatas. Yes. Ganon din ang salita ng Diyos. Malalaman nating 100% pure na salita ng Diyos kung tayo mismo ang titingin, magbabasa ng kanyang mga aral at salita. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magturo, may kapangyarihang magbago, may kapangyarihang bumabay, magbigay liwanag sa atin. Kaya hayaan natin na ang salita ng Diyos ay mahasik sa atin at tayo maging matabang lupa para anihin natin ang bunga at pakinabang ng kanyang mga aral at salita. Lumalapit ang maraming tao kay Jesus. Kahit saan siya magpunta, siya ay sinusundan. Subukan po ninyong mag-blow out. Manglibre palagi. Magpautang na hindi naniningil. Dadami ang inyong kaibigan. Yes. Maraming susunod sa iyo. Maraming pupunta sa iyo. Bakit? Kasi maraming napapala sa atin. Pero pag wala nang napapala, susunod pa ba? Sa John chapter 6 nang si Jesus ay magpakain, daming nabusog. Yung mga tao, inisip nila na kapag si Jesus ang hari nila, hindi na sila pupunta sa dagat para manghuli ng isda. Hindi na sila magtatanim ng mga binhi, magsasaka. Bakit? Itinataas lang ng Panginoon ang tinapay at isda, dumarami. Kaya nabuo ang kanilang plano na si Jesus ay gawing hari. Ano ang ginawa ng Panginoon? Sinang-ayunan ba yung kanilang gusto? Hindi. Oh, yes. Umalis. Sapagkat ang kanilang plano, ang kanilang balak ay hindi makabubuti sa kanila. Dahil nung panahon na yun ay may haring umiiral. Pag idiniklara nilang si Jesus ay hari, magkakagalo. Baka sila ililipulin ng bansang sumakop sa kanila. Kaya umalis ang Panginoon. Pero ang mga tao, anong ginawa? Hinanap. Guro. Nung makita siya, hinahanap namin kayo. Saan kayo nagpunta? Anong sabi ng Panginoon? Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himala na ginawa ko. Hinahanap ninyo ako dahil nabusog ang mga tiyan ninyo. O, di ba? Minsan, pag maraming napapala sa atin, maraming sumusunod sa atin. Meron ako napuntahan isang gawain dyan sa Taytay. Pagpunta ko doon, first time, daming tao. 4 na row. Puno. Ang laking simbahan. Tapos ang daming pagkain sa gilid dahil maaga ako dumating. Lagi naman maaga ako dumating. Kanina, maaga ako dumating. Nabot pa ng ulan. Basang-basa pa ako. Okay lang yun. Mahalaga, may kaping mainit tsaka puto. Ang daming pagkain, sabi ko sa kanila, anniversary po ninyo? Hindi po. Ba't ang daming pagkain? Sino may birthday? Wala pong may birthday. Yun ho kasing mag-asawa, sabi niya, nag-i-sponsor sila ng pagkain para lahat ng a-attend pagkatapos ng prayer meeting, nag-aabang na lang sa pintuan at may mga styro iuwi. Para pag-uwi po nila, hindi na sila magluluto, kakain na lang at matutulog. Nung magsimula ang gawain, maniwala kayo, punong-puno yung simbahan. Kaya pala maraming tao, may libreng pagkain. After 3 months, nakabalik ako. Wala nang pagkain. Tapos nung mag-umpisa gawain, wala nang 20. What? Sabi ko, ano nangyari sa inyo? Ba't kayo namunti? At saka saan yung pagkain nyo? Namatay na po yung nagpapakain. Hindi naman po itinuloy ng mga anak yung ginagawa ng kanilang parents. Kaya wala na pong pagkain. Pati tao na apektuhan, wala nang umaatin. Bakit? Wala nang pagkain. Sabihin mo sa katabi mo, kahit walang pagkain, aaten pa rin ako. Nung nakaraang gospel, siguro, kaya ito idinugtong, ay may kaugnayan. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang gospel na nakaraan? Lumapit kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko.
Dito sa ating binasa, at lumalapit sa kanya ang maraming tao. Katuparan na yon. Response na yon ng tao sa panyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi nakita ni Jesus na ang kanyang mga kababayan, mga lito at lupaypay. Para silang mga tupang walang pastol. Hindi alam ang gagawin. Bakit? Una, ang kanilang bansa ay sinakop ng bansang Roma. Ang batas ng Roma sa pagbubuwis ay napakalaki. Yung mga pinagkatiwalaan ng bansang Roma ng mga kababayan nila, sinasamantala yung paniningil ng buwis, patong-patong ang tubo. Ay hirap na hirap ang mamamayang Israel. Pangalawa, ang mga pinuno ng kanilang bayan na dapat ay magtatanggol sa kanila, walang ginagawa. Kaya pahirap pa rin sa kanila, hindi lang ang bansang Romang sumakop, kundi pati mga pinuno ng kanilang bayan. Parang dito sa Pilipinas, ang nagpapahirap, mga pinuno ng bayan. Ayaw ka na dugtungan kasi naka-video po ito. Pangatlo, yung kanilang relihiyong Judaismo mismo, imbis na sila ang magpapalakas, yung mga Pharisees, scribes, Sadduceo, mga teachers of the law, sila ang dapat na magpapalakas ng kanilang loob para lalong kumapit sa Diyos, manalig at sumampalataya sa Diyos, isa pa rin na pabigat sa kanila. Sapagkat sila ay inaabuso, pinagsasamantalahan ang batas na kanilang ipinapatupad sa kanilang relihiyon para sa kanilang pangsariling interes lang. Kaya galit na galit ang Panginoon sa kanila. Kayo, sabi niya, mga mapagpaimbabaw kayo. Pinapahirapan ninyo ang mga tao na makalapit sa Diyos, na ibig mapagharian ng Diyos. Yung mga tao niya atay ninyo para lalong mas masama, maging mas masama kaysa dati. O, di ba? Kaya tama, sabi ni Jesus, ang kanya mga kababayan parang mga tupang walang pastol. Kaya anong sabi ni Jesus na nakaraan? Lumapit kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingay. Sino po sa inyo ang may mga mabibigat na pasanin? Taas ang kamay? Siguro lahat tayo, no? Iba-iba lang yung ating mga pinapasan. Iba-iba yung ating mga responsibilidad. Iba-iba yung krus na ating dinadala. Pero bagamat marami tayong mga pinapasan, buti na lang mayroon tayong Panginoon na pwedeng paglagakan ng bigat na ating dala para siyang magpagaan sa atin. Oh yeah. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Okay, iiwanan ko po yan, itong panimula natin, ang paglapit. Wala tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos. Pag lumapit ka sa tao, hindi ka na tinulungan, masasaktan ka lang, may sumbat pa. Minsan nga, kahit sarili mong kapatid, kadugo, kamag-anak, pag nilapitan mo, hindi ka na tinulungan, may sumbat pa. Minsan, sa mga ka-prayer partner, buti na lang, may mas higit pa sa dugo. Kaya minsan na nakakatulong talaga sa prayer partner, mga kapwa prayer partner din.